Nag-trending nga po mga idol sa social media ang pinakahuling inilabas na MVP rankings kahapon kung saan nanguna nga dito si Victor Wembanyama. Nalampasan niya nga agad ang ilan sa malalaking pangalan kagaya ni Shai Gilgeous-Alexander ng OKC Thunder, Nikola Jokic ng Denver Nuggets at maging si Luka Doncic ng Los Angeles Lakers. Marami ang nag-question sa inilabas ng NBA since paano nga ba naging MVP ang isang player katulad ni Wembanyama na nag-average lamang ng 24 points a game? Malayong-malayo si tinatalang puntos ni na SGA, Luka at Jokic. Wala yun sa ilang mga analyst, hindi lang naman opensa nagbabase ang liga pagdating sa pagpili ng MVP bagkos kinukonsidera rin naman nila dito ang depensa. At sa kanilang apat, si Wembanyama ang may pinakamahigpit na depensa. Si Wembanyama rin naman ang anchor ng buong opensa at depensa ng Spurs at rason bakit nagagawa nilang dominahin at number 2 sa Western Conference. Kaya yan ang mismong dahilan ng NBA bakit si Wembanyama ang number 1 ngayon sa MVP. Samantala, dahil nga nagagawa ng Los Angeles Lakers na manalo sa natitirang laro ng regular season, mas nagiging maayos ang kanilang pwesto sa third seed ng West. Though hindi pa nila opisyal na nasisecure ang pwestong ito, malaki ang tsansang magawa nila yan sa susunod na araw. Kumpara sa Houston Rockets, Denver Nuggets at Minnesota Timberwolves, mas madali ang kanilang mga natitirang game schedule bago matapos ang regular season. At sa 8 natitirang game, 4 dito ang may hinang team. Kaya kung masisigurado nila, marahil makukuha nila ang pwesto sa third seed na siyang magbibigay sa kanila ng home court advantage sa first round. At kahit man tumabala sila sa record either sa Rockets, Nuggets at Wolves, Lakers pa rin ang third seed since sila ang may hawak ng tiebreaker laban sa tatlong ito. Kaya pumapabor talaga ang kapalaran ngayon para sa Los Angeles Lakers. Sa kabilang banda, kinumpirma ng Golden State Warriors hindi na naman makakapaglaro si Stephen Curry sa susunod nilang laban since kailangan nga pong i-reevaluate muli next week ang kalagayan ng kanyang dadaling tuhod. Kaya mukhang matatagalan pa ang pagbabalik nito. Ayon sa isang insider, magdedepende sila sa magiging resulta ng gagawing pagsusuri sa kanyang tuhod kung papayagan nila agad ito na maglaro next week o mag-i-extend pa hanggang sa maayos at makarecover si Stephen Curry sa injury. Ibig sabihin, meron nga ang posibilidad na bumalik na lang si Stephen Curry sa lineup ng Golden State sa play-in tournament. Kahit anong gawin ng Golden State, hindi na rin naman sila makakaabot pa sa pang-anim na pwesto. Secured na rin naman nila ang play-in tournament kaya mas matalinong gamitin na lang nila ang mga susunod na araw para masiguradong healthy ang katawan ni Stephen Curry upang mas maging ready itong makipagsapalaran sa first game ng play-in tournament.